Bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, ay kuha muna tayo ng update mula dyan sa mga miyembro ng Kamara dahil kahapon nga naging mainitan po itong pagdinig para sa panukalang pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon, ito yata yung nagsilbing parang referee. Kumustahin natin dahil siya yung naging referee dito sa Bangayan, dyan sa Kamara, si Congresswoman Janet Garin, ng unang distrito ng Iloilo. Magandang umaga po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Nais po namin kumustahin kung yung pagdinig dyan kahapon sa budget ng Office of the Vice President. Parang nagkaroon talaga ng matinding girian sa pagitan ng mga miyembro mismo ng Kamara, lalo na nung naungkat po yung parliamentary courtesy at yung nais ni Congressman Rodante Marcoleta na itigil na yung debate at proceed na, move forward na, ika nga. Ano po masasabi po ninyo, Congresswoman? Siyempre may mga emosyon, yung mga ating mga kasamahan. Nagsimula nga ito dahil wala ang ating Vice Presidente, meron namang kagustuhan yung iba na bigyan ng parliamentary courtesy na hindi na-interpolate. Unfortunately, meron kasi mga miyembrong andun yung na gustong magtanong dahil andun na yung Commission on Audit, andun na yung Department of Budget and Management. So, dito nagkaroon ng medyo girian kasi ang inaano nga ng iba na tila kailangan yung i-exercise yung interparliamentary courtesy. However, andun naman yung panukala ng iba na how can we exercise interparliamentary courtesy kung wala naman ito yung ating Vice Presidente. Dagdag pa dyan, medyo magkaiba kasi ang situation na ito ikumpara dati kasi usually interparliamentary courtesy is given kung walang controversy or walang major issues. In this case, dahil nga nagkaroon ng notice of disallowance, syempre nagising yung mga katanungan ng ating ibang miyembro. Okay, so after ng dalawang hearing, Congresswoman, ano po ang nakikita ninyong magiging takbo para dito sa budget ng Office of the Vice President? May mga tatanggalin ba na bahagi nito o malaking ibabawas para sa pondo ng Office of the Vice President para sa 2025? It really remains to be seen, kasi syempre ang dami pang mga nagde-deliberate. Meron naman talagang magagandang programa doon, yung kanyang programs and social services. Kaya lang, andun nga yung katanungan ng iba na how will it be implemented? Maganda sana kung masagot yun. Kasi pag masagot naman yun at maganda namang programa, may reason tayo to the program. However, kung hindi naman masagot yung mga yun, syempre andun yung mga hinaing ng iba. Kasi yung concern ng iba is how to avail, how to avoid duplication. Kung kunyari, scholars sila ng SHED or scholars sila ng DOST. Kapag may ayuda naman at paano ito i-cross match. So, napakadali naman lagyan ng mga parameters nito. Kaya lang, andun nga yung usaping medyo mainit palagi ang mga emosyon. Kaya nawawala yung the diplomatic attitude towards responding to questions. Okay, may katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions. Okay. Kung ano naman po yung magiging susunod na hakbang ngayon ng Kamara, posible po ba na ipatawag o ipasamon si Vice President Sara Duterte para humarap pong muli dito sa Kamara para nga sa patuloy na paghimay dito sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa 2025 ko? By rules kasi, kapag wala ang head of agency, hindi ito ina-allow, hindi tinatackle. So base sa mga rules sa batas ng yung mga sinusunod na rules ng House of Representatives at yung Committee on Appropriations, kapag wala yung head of agency ay hindi ito dinideliberate or tinatackle at dinidefer ito. Kaya lang dahil ito pangalawa na because she was present during the first meeting, itinuloy na lang. You really don't have to subpoena, kasi hindi naman siya investigation.
Kung matapos nga po itong pagdinig, kamusta naman po yung relasyon ng mga kongresista at matapos nga lalo na ito po nga mainit po na iringan? Okay naman, no? Nag-uusap-usap pa rin. Siyempre, andun yung mga emosyon, no? Ng iba. Pero naliwanagan rin naman. At of course, medyo naging mas mainit siya on the latter part. Pero ano talaga, umiikot lang talaga yung katanungan doon sa ano yung nangyari? Bakit nagkaroon ng notice of disallowance? At ito naman ibang mga programa, alin ba dito yung dapat i-retain? Alin naman dito yung dapat tanggalin? Or saan naman yung kailangan talagang i-augment? No? Mga ganong bagay.